Anong ginagawa mo? Bakit nakatunga ka lang dyan? Saksakin mo na siya! Hindi ba't iyon ang napag-usapan natin kaya ka nagpunta dito sa bahay niya? Pasensya na. Sinakyan ko lang yung binabalak ninyo para makalayo na sa inyo. Hindi ibig sabihin na susunod ako sa pinapagawa ninyo. Ngayon ko natutuldukan ang ugnayan natin bilang pamilya. Kailangan nang maputol ang ginagawa niyong kasamaan. Walang hiya ka! Traitor ka! Pagbabayaran mo ito! Akin na yung patalim, Danica! Magandang araw po, Sir Jay. Ang pangalan ko ay Jason. Bago niyo lang po akong tagapakinig, gusto ko lang ibahagi ang sarili kong karanasan. Nang makapagtapos na ako sa pag-aaral at naging isa ng ganap na doktor, napagpasyan ko nang bumalik sa aming lalawigan. Siyempre, isasama ko noon ang kapatid ko na si Nenet. Halina't ating tunghayan at subaybayan ang istorya na ito. Ako po muli si Jason at ito ang aking kwento. Ano ka mo, kuya? Bibili ka ng lupa dun sa probinsya at dun tayo maninirahan? Oo, dahil malapit sa kalikasan. Diba, yun din naman ang gusto mo? Oo, gusto ko nga rin manirahan sa ganung lugar. Pero baka manibago na tayo. Tagal na nating hindi nagpunta dun eh. Hindi yan, ano ka ba? Doon tayo pinanganak kaya malabong mangyari yun. Kung sa bagay, tama ka naman kuya. Pareho tayong wala pang sariling pamilya eh. Tsaka ayaw ko mag-asawa, sakit lang sa ulo yan. Kaso nga lang, makakahanap ba ako ng maayos na trabaho doon? Siyempre oo naman. Hindi naman kasi yun gaya noon na masyadong liblib ang probinsya. Bagamat marami pa ring puno marami na ring nakatira doon at may ilang mga building na. Ako naman doon ako ma-assign bilang isang doktor. Isa ka na ngayong volunteer doctor, kuya? Oo, pero magtatayo tayo ron ng negosyo para sa pangkabuhayan natin. Samantalang ang panggagamot ko naman bilang isang doktor, pagtulong ko na lang yun sa mga may nangangailangan. Wow! Ang bait mo, kuya. Talagang mag-iiwan ka pa ng magandang alaala dito sa mundo. Siyempre naman. Sino ba namang may ayaw maging legendary, di ba? Sir Jay, ilang buwan pa kami na nasa Maynila dahil pinapagawa pang bahay sa probinsya. At nang matapos ay syempre, nagtungo na kami doon. Grabe, ito na ba yun? Ang ganda ng bahay natin kahit ground floor lang. Kung maaalala mo lang, ay dito rin pinatayo yung bahay natin noon. Ah, ganun ba? Tama, ito nga yun. Pero ang buong akala ko, nung lumipat tayo sa Maynila ay pinatuyuan itong second floor ng bahay ng nakabili ng lupang to. Bakit sa bandang huli, lumipat din sila at giniba pa ang bahay? Yan ang akala mo, Nanet. Alam mo, chismis lang yung nagpatayo raw ng pangalawang palapag. Pero ang totoo, baboyan talaga ang pinatayo. Kaso, dahil sa baho ng dumi ng baboy, ay marami nagre-reklamo. Kaya yun, pinasara rin. At sa huli, ay giniba na. Kaya ito, binili ko uli ang lupa na to. At ito na yun. Maganda, di ba? At malinis na uli ang paligid. Tara kuya, pumasok na tayo. Pareho nang wala sina mama at papa kaya tayong dalawa na lang magkakasama dito. Nakakamiss talaga noong araw. Ngayong nandito na ulit tayo, parang bumabalik yung mga alaala ko ng mga bata pa lang tayo. Kaya nga nakakalungkot na nawala na agad sina mama at papa. Pero hayaan mo, bubuo tayo dito ng panibagong memory. Siya nga pala, di ba sakto lang yung hilig mo sa kalikasan? Oo kuya, bakit? Ganito na lang ang gawin natin. Sa akin na lang yung kwarto na makikita ang likod ng bahay. May sapa kasi dun Gustong gusto ko kasing pagmasdan kapag may iniisip. Samantalang yung iyo naman ay yung kwarto na makikita ang gilid ng bahay. Ano sa tingin mo? Sige kuya, kahit saan naman ako, ayos lang Iisa lang naman yun. Kapag gusto ko rin na pagmasdan ng sapa, pupuntahan ko na lang. Basta wag lang gabi na pupunta dun ha? Ha? Bakit naman kuya? May mga masasamang tao ba? Hindi masamang tao, kundi aswang. Ha? Totoo ba yun? Naniniwala ka ba dun kuya? Di ba wala namang aswang dito? Nung bata pa lang tayo at kapag magpapasko nagkakaroling pa nga tayo dito tuwing gabi. Ang sabi kasi ng mga taga dito,
Nung binibisita ko pa lang itong bahay natin dahil ginagawa pa, ay 10 taon nang nakakalipas. Ay may nananakot ng aswang hanggang ngayon. Maniwala ka naman dun, kuya. Alam mo naman yung mga chismosa, libangan ng paggawa ng kwento. Bakit kaya hindi na lang sila naging writer, no? Loko ka talaga, Nanette. Siyempre, mahusay lang sila sa bibig. Pero sa pagsusulat ng storya ay hindi. Kailangan pa ng workshop. Kung sa bagay, tama ka naman dun, kuya. O siya, sige. Pagtulungan na muna nating linisin ang bahay bago magpahinga. Sa wakas ay natapos rin makalipas ang 2 oras. Ngayon ay kailangan ko namang mamalengke. Sige na, may iwan na muna kita dito, Nanette, ha? Alam mo ba kung nasan yung palengke, kuya? Abay, oo. Pero kung sakaling makalimutan ko man, magtatanong-tanong na lang ako. Ganun ba? Sige, kuya, magtatanong-tanong ka na lang din. At baka kasi mamaya makalimutan mo at maligaw ka pa. Baka kung saan-saan ka pa mapunta. O sige, alis na ako. Mabilis lang naman ako dahil gagamitin ko naman ang sasakyan ko. Ngayong nagmamaneho na ako magtatanong-tanong na lang ako. Oh, teka. Tama ba yung nakikita ko? Si Danica yun ah. Ang kababata ko. Nandito pa rin pala siya. Sandali at bubusinahan ko para marinig niya. Pero hindi nagtagal. Dumating ang nobyo nito at inakbayan siya. Medyo nakaramdam ako ng selos noon. Paano ba naman kasi? Nung mga bata pa lang kami ay nagkapangakuan na kami sa isa't isa na kami dapat ang magkatuluyan. Pero napagtanto ko na matagal ng panahon na yon, marami nang nagbabago. Nagpatuloy na lamang ako sa pagmamaneho. Nagtanong para makapunta sa palengke at nang makabili na, bumalik na ako sa amin. Oh, anong binili mo, kuya? Bigas at pusit. Mag-aadobo kasi ako. Alam mo, Nanette, nakita ko ulit si Danica. Ah, si Danica, yung first love mo. Oh, ano nangyari? Siya nga pala, may nabanggit yung kapitbahay natin tungkol sa babaeng yun ha. Paiba-iba raw ng boyfriend at ang sobra ko pang ikinagulat, palagi raw nawawala na parang bula yung mga nagiging ex niya. Anong ibig mong sabihin? Paanong nagiging parang bula? Sabi ng kapitbahay, nawawala at hindi na nakikita pa. Para bang iniwanan agad. Ikaw nagiging chismosa ka na. Pero, taga saan raw ba ang mga nagiging boyfriend niya? Ang sabi nga na nakausap ko, taga ibang lugar daw at hindi taga dito. O yun naman pala Hindi na talaga babalik pa kung nagkahiwalay na. Mabuti sana kung taga dito yung mga nagiging karelasyon niya. Doon na lang dapat magtaka kung bakit hindi na nakikita pa. Pero kuya, nagtataka kasi ako. Bakit mabilis siyang hiniwalayan? Di kaya masama ang ugali ng babaeng yun kaya walang tatagal sa kanya? Anong malay natin? Dati naman kasi mabait siya. Baka naman nagbago na ang ugali niya. Siguro. Baka ganun nga nangyari, kuya. Magluto ka na nga, kuya. Nagugutom na ako Mabuti pa nga. Napakasarap kasi ng adobong pusit Sir Jay, habang nagluluto ako ng hapunan namin sa kusina, ay nakarinig ako ng pagaspas ng pakpak. Siyempre, nagulat ako at sumilip sa labas ng bintana pero wala naman ako nakita sa labasan. Narinig mo ba yung kuya? Ano kaya yun? Hindi naman pagaspas ng manok o ibon yun Sobrang lakas na parang ipo-ipo. Hindi ko alam. Kahit ako nagulat din. Bantayan mo ang niluluto ko. Titignan ko lang yun. Oo, sige kuya. Noong makalabas na ako, nagulat ako nang may makitang lumipad palayo na isang nilalang na may pakpak, ngunit may katawan ng tao. Kahit hindi ko pa alam kung anong eksaktong nilalang yun, ay malakas ang kutob kong isa itong aswang. Pumasok na ako sa loob nang dahil sa takot na bumalik pa yon. Ano yung nakita mo sa labas, kuya? Namumutla ka. Aswang. Lumipad na palayo. Totoo nga talaga sila. Ha? Ibig sabihin, nagmamanman yung aswang kanina? Parang ganun na nga. Kaya kailangang isara na natin ang pinto at bintana.
At iyon nga, Sir Jay. Sa takot namin na mapasok ng nilalang, ay sinarado na namin ang lahat ng lagusan. Mas mabuti na rin yon para maging ligtas kami. Ngunit sa kabila ng takot ay nasarapan pa rin kami sa ulam na pusit. Tinaob pa rin naman namin ang kaldero. Matapos kumain ay naisipan na namin magpahinga na dahil sa darating na mga araw ay sisimulan ko na ang pagiging volunteer doctor. Kinabukasan, naglibot-libot ako sa bawat bahay upang i-check up ang mga may karamdaman. At nang matapos ako ng hapon, hindi ko inaasahan na magkakakitaan kami ni Danica sa restaurant. Parang namumukhaan kita. Magkakilala ba tayo nun? Oo naman, Danica. Ako to, si Jason. Ang kababata mo. Ha? Bumalik ka na rin sa wakas. Ang tagal ng panahon na muntik na kitang makalimutan. Namiss ko lang talaga dito. Saka meron na akong mission dito sa lugar natin. At ano namang mission yun, Jason? Ang maging isang volunteer doctor. Napadaan lang talaga ako dito sa restaurant para bumili ng pagkain. Doktor ka na pala. Nakakahiya naman sa'yo. Ako kasi hindi nakapagtapos ng pag-aaral eh. Ano ka ba? Ayos lang yan. Alam mo, kahit magkaibang estado ng buhay natin, wala namang magbabago sa pagkakaibigan natin. Maraming salamat. Teka, ano nga palang ginagawa mo dito? Magte-take out ka rin ng pagkain? Oo, para sa hapunan namin ng kapatid ko eh. Ikaw, anong ginagawa mo dito? May hinihintay ka ba? Wala. May ite-take out lang din ako ng pagkain, Jason. Ay siya nga pala, huwag ka nang lalabas tuwing gabi ah. Bakit naman? Dahil ba mayroong aswang? Buti naman ay alam mo. Nabalitaan mo na ba yung tungkol doon? Oo, nabalitaan ko rin. Pero nakita ko mismo. Nakita mo? Saan mo nakita? Sa mismong bakuran namin, Danica. Pero umalis rin naman agad. Ha? Dapat maglagay ka ng pangontra sa bahay niyo para wala na makalapit na mga elemento. Naglagay na ako ng bawang at asin. Sana wala na talagang makalapit. Talagang hindi na sila makakalapit kapag ganun ang ginawa mo. O siya, mauna na ako ah. Marami pa kasi akong gagawin eh. Sige, Danica. Ingat sa pag-uwi. Sir Jay, tatanungin ko pa sana kung saan ang eksakto nitong tirahan nang sa ganun ay mabisita ko minsan. Subalit nakalayo na siya. Ako kasi ay nakapila pa sa counter. Samantala, nang malapit na akong makauwi sa amin, ay may pinagkakaguluhan ng mga tao sa bakanteng lote. Nagtaka ako kaya naisipan kong bumaba para makiusyoso. Hanggang sa nabigla ako sa nasilayan. Meron kasing bangkay doon ng isang batang lalaki na wakwak ang dibdib hanggang tiyan at pugot na rin ang ulo nito. Dahil sa sobra akong kinilabutan, ay bumalik na ako sa sasakyan. Nagmaneho na ulit ako pauwi. O kuya, namumutla ka na naman. Ano ba nangyari sa'yo? Bawat labas mo ay namumutla ka. May nakita kasi akong patay na bata sa isang bakanting lote at pinagkakaguluhan ng maraming tao. Hindi ko lang kasi kinaya ang eksena. Naku, kawawa naman. Sino kaya may gawa nun? Ang sabi ng matandang babae na narinig ko, aswang raw ang may gawa nun. Siguradong aswang ang may gawa nun, kuya. Huwag ka na magdalawang isip pa. Nakakita ka na nga eh. Oo nga, yun talaga ang hinala ko. Noong makita ko yung bata na walang ulo at nakahandusay, doon ko napagtanto na hindi nga talaga biro ang magkaroon ng salot dito sa lugar. Talaga? Bakit naman magiging biro? Yung aswang ay isang uri ng halimaw at lahat ng halimaw ay pumapatay o kumakain ng tao. Alam mo, Danica, kung may anting-anting lang talaga ako, ilalabanan ko ang aswang na yun para matigil na ang paghasik ng lagim. Kaso ang tanong, totoo kaya ang agimat? Ay, kung gano'ng katotoo ang aswang ay gano'n din ang agimat. Saka, doktor ka kuya, di ba? Pwede kang gumawa ng matapang na chemical para mapatay mo sila. Alam ko naman na totoo ang anting-anting. Kaso ang ilan ay alam naman natin na hindi totoo, peke o walang kapangyarihan. Sige, susubukan ko na gumawa ng matapang na chemical. Kaso baka magkasakit tayo niyan. Siguro maghanap ka ng magsisilbi mong laboratorio, kuya.
Oo, maghahanap ako. Siguro gagawa na lang ako ng kubo sa gubat. Parang delikado yan ah. Sa gubat ka pa talaga gagawa ng laboratorio? Paano kung pasukin ka ng aswang? Meron naman akong pangontra. Kung sa bagay, yun na lang ang aasahan mo kuya. Pero, paano kung malakas na uri ng aswang at hindi tablan ng panlaban? Bahala na. Asin lang ang maipanglalaban ko. O siya, kumain na tayo. Bumili ako ng pagkain natin sa restaurant. Nag-takeout ako. Wow, ang sarap niya na. Buti nakapagsaing na ako. Matapos naming kumain ay nakarinig kami ng pagaspas ng tila malaking ibon. Dahil dito ay nagpaalam ako kay Danica na titignan yun. Hanggang sa may nakita ko na nakatuntong sa ibabaw ng bubungan. Isang nilalang na may buhaghag at mahabang buhok. Mukhang halimaw at may pakpak. Sa takot na mapahamak ay pumasok na ako sa loob. Aswang na naman ba kuya? Magtatakip silim pa lang ah. Oo, nakakapagtaka. Nasa bubungan ng bahay natin. Ano kaya ang ginagawa nun? Malamang nagmamatsyag. Kumuha ka na ng asin kuya. Sabuyan mo na yon. Sige, kukuha na ako. Sandali, pupunta ako ng kusina. Sir Jay, nagpunta nga ako doon at dumakot ng asin na sasapat para mataboy ang nilalang. Doon ko rin napagtanto na yung magantong nilalang pala ay hindi takot sa sikat ng araw. May mga uri din pala na aktibo din kahit mataas pa ang araw. Bago ako lumabas ay nagsukbit na rin ako ng itak. Mahirap na at baka hindi agad tabla ng asin. Nang nasa labas na ako, nandun pa rin siya ngunit sinabuyan ko na ng asin. Buti naman at nakaalis na. Grabe talaga yung kaba ko dun. Oh, ano pang hinihintay mo kuya? Pumasok ka na at baka bumalik pa yon. Oo, papasok na ako. Huwag kang mag-alala sa akin. May dala naman akong itak. Malay mo naman kuya at baka magtawag. Naku, hindi mo kakayanin na dalawang kalaban. Wala ka pang anting-anting kuya. Oo na, papasok na ako. Mabuti na lang. Makaraan na ilang oras ay hindi na bumalik ang nilalang. Dito na lang ako nakahinga na maluwag. Hindi na lamang ako lumabas sa buong maghapon. Paano ba naman kasi? Baka muling bumalik ito. May nararamdaman din syempre ako na takot. Gusto ko na maging ligtas dahil may mission pa ako sa mundong ito. Ayokong mawala ng maaga. Sa sumunod na araw ay aksidente ko ulit na nakita si Danica. Sa palengke naman kami nagkakitaan. Oh, ano bibilin mo? Talong at tulya ang bibilin ko. Masarap kasing sabawan yun eh. Ah, oo nga. May nakita ka ulit na aswang? Oo, kahapon. Bago dumilim. Sayang nga lang. Kung may pipigil lang sana sa kanila, hindi na sana mag-ahasik ng lagim ang mga yun. Sila? Ibig sabihin, marami pala sila? Tika, paano mo naman nalaman yun? Siyempre, minsan nakikita ko rin sila tuwing gabi kapag sumisilip ako sa siwang ng bintana. Nakikita ko sila na sama-samang nananalakay. Ah, ganun ba? Kung ganun, kailangan na talaga nilang maubos. Pero huwag kang mag-alala. Gumagawa na naman ako ng paraan. Ano namang paraan, Jason? Mapanganib ang mga aswang eh. Yun ay ang gumawa ng matapang na kemikal na tumatalab lang sa mga aswang. Teka, mag-iimbento ka? Oo. Sa ngayon ay mag-iimbento pa lang ako na gumawa ng ganong klaseng kemikal. Ingat ka. Mahirap maunahan ng aswang. Huwag na huwag mong pagsasabihan sa ibang tao at dapat sa mapagkakatiwalaan mo lang. Huwag kang mag-alala, Jason. Mapagkakatiwalaan ako. Maraming salamat, Danica. Isa ka talagang mabuti at tapat na kaibigan. Napangiti naman siya nang sabihin ko yun sa kanya. Maya-maya pa, meron tumawag sa kanya na isang ginang. Kahit matagal ng panahon ko itong hindi nakikita, ay alam kong ang ina niya ito. Si Aling Nadia. Tapos ka na bang bumili? Nagugutom na ang kuya mo. Umuwi na tayo. Nakikipagchismisan ka pa dyan. Hi, Aling Nadia. Ako po ito, si Jason, ang kaibigan ni Danica. Bumalik na po ako dito at dito na uli ako titira. Jason, wala akong kilala na mayabang na doktor.
Hoy Danica, tara na. Umuwi na tayo. Pagpasensyan mo na si Mama Jason na mainit lang ang ulo, natalo siguro sa sugal. Opo, nandiyan na! Ano kayang nangyari kay Aling Nadia? Dati naman hindi siya ganun Makabili na nga lang ng mga dapat bilhin. Nang matapos na akong bumili, ay diretso naman akong umuwi sa amin. Pero bigla akong nasorpresa sa nakita kong reaksyon ng kapatid ko. Oh, anong nangyari sa mukha mo, Ninit? Bakit ka namumutla dyan? Para kang nakakita ng multo Hindi multo ang nakita ko, kuya. Kundi isang impakto. Teka, paano mo nasabing impakto? Kanina kasi habang wala ka pa, may nakita akong kuting sa labasan. Sa awa ko dito, dinampot ko sa kalsada at dito sa loob ko pinakain. Nang mabusog na siya, nabigla ko nang titigan ko na parang tao. Unti-unting namumula mga mata nito at kahit pa hindi bumubuka ang bibig, may narinig akong malalim na boses na parang nanggagaling sa kanya. Ang sabi ay hindi ka raw magtatagumpay. Papatayin niya raw tayo. Oh, paanong nangyaring nakaligtas ka? Mabuti na lang talaga, kuya. Sa kusina ko siya pinakain kaya kinuha ko yung garapon ng asin at sinabuyan siya. Ayun, umalis rin. Mabuti naman at hindi ka napahamak. Siguradong aswang yun na nagbabalat kayo bilang pusa. Mukhang alam niya nang gagawa ko ng kemikal Talagang matatalas nga ang pandinig nila. Kapag may sasabihin ka tungkol sa aswang, i-text mo na lang sa akin, kuya. Ikaw talaga, oo. Muntik ka nang mapahamak ay nakuha mo pa rin magbiro. Siyempre, ganun naman dapat, kuya. Huwag seryosohin ang buhay kahit na puro negatibo na lang ang nangyayari. Kapag sinuklian mo ng sayang negatibo, sa bandang huli magiging positibo rin ang takbo ng buhay. Tama ka nga dun. Gusto ko ang pananaw mo sa buhay. Sir Jay, matapos ang pag-uusap namin, ay napagpasyahan ko ng magluto ng aming magiging tanghalian. Kamusta na nga pala yung paghahanap mo ng trabaho? May natagpuan ka na ba? Wala pa nga, kuya eh. Alam mo naman na mapili ako sa trabaho. Huwag ka kasing maging mapili sa trabaho. Alalahanin mo, ang malaki ay nagsisimula sa maliit. Parang puno lang yan. Sa una ay napakaliit pa lang. At nang kinatagalan ay nagbubunga na. Ikaw naman ngayon ang bumabanat Nahawa na kasi ako sa'yo Tapusin mo na nga yung pagluluto, kuya. Tama na munang daldalan. Oo, pero may itatanong muna ako sa'yo. Gusto mo bang mag-swimming sa linggo? Ay, oo nga pala. Munti ko na makalimutan, kuya. May magandang beach nga pala dito. Siyempre, gusto ko mag-swimming. Kaya mag-diet ka na. Marami ka ng bilbil sa tiyan, Huwag puro pagkain ang nasa isipan mo. Ikaw, kuya, body shamer ka. Hindi body shamer yun, Sinasabi ko lang ang totoo. Kaya yan ang mahirap Alam kong gusto mo ring pumayat, pero hindi mo matanggap ng buong puso na bumibigat ka na. Kasi kapag tinanggap mo na bumibigat ka na, yun na yung tsansa mo na magkaroon ng desisyon ng pagpapapayat. Kung sa bagay. Kaya mo no, kuya, magbabawas ako kahit 1 kilo. Diet at workout lang yan. Matapos kong magluto at makaraan ng aming kumain, naisipan ko na magpahinga muna sa tapat ng aming bahay. Paano ba naman kasi medyo maalinsangan? Hanggang sa may nakita kong isang matandang lalaki na pabalik-balik lang. Yung tipong iniikot lang nito ang iisang lugar at madalas na nadadaanan yung bahay namin. Kinutuban ako kaya nang muli siyang bumalik, kinumpronta ko siya. Manong, mawalang galang na po Pero mukhang hindi po kayo taga dito. Ano pong ginagawa niyo dito? Bakit pabalik-balik po kayo? Gusto mo bang malaman, iho? Iyon ay dahil sa aswang. Isa kayo sa pagdidiskitahan, kaya ako nagpabalik-balik dito. Ano ba kayo? Isa ba kayo sa kanila? Ano bang ibig mong sabihin? Mali ang inaakala mo. Kung gusto mong malaman ang tungkol sa akin, ay magpunta ka sa gubat at pumasok sa kuweba. Doon tayo mag-uusap tungkol sa mga bagay-bagay na makakatulong sa iyo at sa iba. Bakit naman ako pupunta doon, Lo? Ano bang pag-uusapan natin? Alam ko yung nasa isip mo. Nais mo ng kapayapaan dito sa lugar at may magagawa ako doon
kapag nagtulungan tayo. Ako nga pala si Mang Norberto, Jason. O siya, sige. Hihintayin kita mamayang gabi doon sa kuweba. Aasahan ko ang pagdating mo. Makaraan itong sabihin yun, Sir Jay. Umalis na ito. Ang buong akala ko ay iikot muli ito pero hindi na bumalik pa. Naghintay pa naman ako kaya pumasok na lang ako sa loob at bigla namang nag-usisa sa akin si Nenet. Kuya, sinong kinausap mo? Ngayon ko lang nakita yun ah. Si Mang Norberto raw. Hindi ko alam kung anong klase siyang nilalang pero sa tingin ko, hindi siya pangkaraniwang tao. Alam niya agad ang pangalan ko. Matutulungan niya raw tayo sa problema natin tungkol sa aswang basta't sumipot lang ako sa sinabi niyang lugar. Saang lugar ba yung tagpuan niyo? Sa gubat raw na may matatagpo ang kuweba ang tagpuan namin. Nararamdaman ko naman na hindi siya masama eh. Parang nakakaduda naman yan, kuya. Sa gubat matatagpuan ang bahay niya? Ano siya, taong gubat? Abay, mahalay ko. Hindi naman siguro. Moderno na ang panahon kaya wala nang ganun. Siguro ay sincero naman ang matandang yun na gusto niyang makipagtulungan talaga sa atin. Sana nga, kuya. Pero mag-iingat ka na lang ah. Oo, mag-iingat ako. Magdala ka ng Holy Rosary, kuya. Oo, sige. Talagang kailangan ko ng tulong niya. Hindi pa kasi ako nakakaimbento ng formula para sa chemical na gagawin ko. Malay mo, may maisip siyang mas madaling paraan para mapaslang ang mga aswang. Kung sa bagay, kailangan mo munang magtiwala sa hindi pa siguradong sitwasyon para sa ikatatahimik ng lugar natin. Kailangan mag-take ng risk. Tama ka doon, Nanette. Samantala, noong sumapit ang gabi ay nagdala ko ng armas kung sakali mang may hindi mangyari. Alam ko naman ang kagubatan na yun kaya madali na lang sa akin na mapuntahan. Siyempre, para makita ko ang daanan, ay nagdala ko ng flashlight kahit may liwanag naman ang buwan. Iyon ay para mas makita ko ang kapaligiran. Alam ko nga yung kagubatan pero ang problema, hindi ko naman alam kung saan matatakbuhan yung kuweba. Lalakad-lakad na lang siguro ako para mahanap yun. Mahirap pa namang maglakad na mag-isa dito sa gubat. Baka may lumitaw na aswang. Maya-maya pa, Sir J. Nagulat ako nang may sumitsit sa akin kaya naman napalingon ako. Doon ay nakita ko si Mang Norberto. Nakatayo at naghihintay sa akin. Mukhang naliligaw ka, iho ah. Dito na iyon. Saan dyan yung kuweba, Lo? Dito sa likod ko. Hindi mo lang nakikita dahil nilagyan ko ng sabulag. Sandali at magbibigkas ako ng orasyon. Nagbigkas siya ng makapangyarihang orasyon na hindi ko maintindihan. Siguro isalitang Latin yun at sa ilang sandali lang, nagkaroon ng parang hamog hanggang sa unti-unting nawawala at lumitaw ang isang kuweba. Hanggang sa sumenyas na si Mang Norberto. Tara na! Pumasok na tayo. Ano bang pag-uusapan natin, Lo? Gusto mo ng anting-anting, di ba? Huwag mo nang ipagkaila. Nabasa ko iyon sa isipan mo. Wow! Talagang nababasa mong isipan ko ah. Paano nyo yung nagagawa? Saka, may agimat ba kayo na ibibigay sa akin? Isa kasi akong albularyo at antingero. Kaya bihasa talaga ako sa pagbabasa ng isipan ng tao. At oo, mayroon akong ibibigay na anting-anting sa iyo. Pero bago ang lahat, gusto mo bang makipagtulungan sa akin? Ano pong may tutulong ko sa inyo? Isa pa lang akong baguhan na doktor. At bukod pa dun ay hindi ko kayang labanan ng mga aswang. Ang magagawa ko lang ay ang tabuin sila ng asin. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan tatalab sa kanila ang asin. Ang maitutulong mo sa akin ay ang katalinuhan mo bilang doktor. Sige po. Gagawin ko po ang lahat na makakaya ko. Teka, nasan po ba ang anting-anting? Tsaka, kilala niyo po ba kung sino ang mga aswang? Oo, kilala ko kung sino. Huwag ka sanang magugulat. Sino po ba? Ang nanay ng kababata mong si Danica at ang kapatid niya. Ha? Isa pala silang aswang? Oo,
dahil hinawaan sila ng tatay ni Danica bago ito mamatay. Pero si Danica, hindi po ba aswang? Hindi. Ewan ko lang kung bakit hindi siya ganon. Kukumprontahin ko na lang si Danica kapag nagkita ulit kami. Mas mainam pa nga iyan. Siya nga pala, ito na ang anting-anting. Ingatan mo yan ah. Ano pong tawag sa agimat na to? Bakit patulis na ba to at pakorteng pangil? Ang tawag dyan ay pangil ng kidlat. Napakalakas niyan. Isa yang mutya. Ano po bang kakayahan nito? Ang magpabilis ng kilos at syempre ay magpalakas ng katawan. Ah, ganun ba? Sige po, susutin ko na to. Sir Jay, nang masuot ko ng kwintas ay nagulat ako nang biglang parang may kuryente na dumadaloy sa katawan ko. Natumba tuloy ako sa lupa at napainda. Ang buong akala ko ay mamamatay na ako dahil nakakapanghina talaga. Hanggang yung katawan ko ay unti-unti nang nasasanay sa kuryente. Hanggang sa hindi ko na ito maramdaman. Nararamdaman ko na lang ay ang lakas ng pangangatawan. Ano? Ayos ka na? Tumayo ka na dyan. Huwag kang lalampa-lampa. Mas malakas ka pa ngayon sa kalabaw. Kaya ko na po bang labanan ng aswang kahit na wala akong armas? Pero bakit kailangan niyo yung talino ko? Ano pong gagawin natin? Ang misyon mo, di ba, ay bilang volunteer doctor at nagbabahay-bahay ka. I-check up mo yung mga nangangailangan at tingnan kung nahawaan sila ng pagiging aswang. Madali lang naman malaman. Kapag nahawaan ang taong kasalamuha mo, iinit ang suot mong kwintas. Pagalingin mo sila at magbibigay ako ng isang kakaibang langis para matanggal ang sumpa sa kanila. Pero Mang Norberto, papayag ba kaya ang pamilya ng i-check up ko na painumin sila ng langis? Baka magduda sila. Alalahanin yung doktor ako at ang panggagamot namin ay hindi herbal. Puro tableta at sirup lang ang gamot na ibinibigay namin. Mahirap ba iyon? E di paniwalain mo sila. Magpalusot ka na kasama ang langis sa paggagamot. Iyan lang muna ang misyon mo ngayon. Ang pigilan ang pagdami ng mga aswang. Nang hahawa na rin kasi sila at hinahalo nila ang laway sa pagkain. Eh di, hindi ko na po ba itutuloy ang paggawa ko ng kemikal para panlaban sa kanila? Siyempre itutuloy mo. Malaking tulong rin iyan sa pakikipaglaban natin. Pero sa bandang huli na lang gamitin iyan. Ang uunahin mo iho ay ang pagmomonitor sa bilang ng mga nahahawaan at gagamutin mo sila. Maiba ako, Manong. Dito po ba kayo nakatira sa loob ng kuwebang to? Oo, dito talaga ang tirahan ko. Wow! Wala po bang ahas dito? Meron, pero pinapaamo ko at pinapalipat ko sila sa ibang lugar. Ang astig talaga kapag mayroong kapangyarihan. Kung alam mo lang, munti ka na akong mamatay dahil sa pag-aaral ko ng karunungan. Ganun po ba? Ang hirap talaga matuto na magkaroon ng kapangyarihan. Pero ano po ba ang pinagkaiba ng agimat sa kapangyarihang taglay nyo? Pwede naman kayong gumamit ng anting-anting, di ba? Bakit nagpapakahirap pa kayo? Maganda ang tanong mo, iho. Ipapaliwanag ko sa iyo kung ano ang pinagkaiba ng dalawa. Ang mutya ay magkakaroon ka lang ng kakaibang lakas kapag suot mo ito. Samantalang ang karunungan na meron ako, kahit wala kang suot, ay malakas ka pa rin. Kahit saan ka magpunta, ay taglay mo ang kapangyarihan. Pero hindi madali na magkaroon ng ganito. Taon o dekada mo pa matututunan ang pagbigkas ng makapangyarihang salita. Mamamatay po ba talaga kung hindi pa matututunan na bigkasin yon? Oo, dahil kung hindi ka pa sanay sa salitain iyon, dudugo ng dudugo ang ilong mo hanggang sa mamatay ka. Bawat bigkas mo ng letra, dudugo ang ilong o tenga mo, iho. Ganun po pala talaga kahirap. Pero desidito pa rin ako na matutunan yan kahit na mahirap. Harapin mo na iyon, Doc Jason. Dito natin malalaman kung gaano kalakas ang suot mong anting-anting. Formal na formal ho yung pagkakasabi nyo ng Doc nung
Ayos lang ho sa akin na Jason na lang itawag nyo. O hindi naman kaya ho ay iho. Sige Polo, lalabas na ako at haharapin ko ang nilalang. Hoy aswang! Bakit nandito ka sa gubat? Ako bang hinahanap mo? Tara, labanan mo ako. Aba, may pakpak ka pa ha? Nang marinig nito ang paghahamon ko, ay bumaba ito sa lupa at tinitigan ako ng buong talim. Biglang umangil ang nilalang at nilusob ako. Habang lumilipad ito ng bahagya, ay nagpapakawala ito ng malalakas sa pagkalmot hanggang sa nasapul ako sa mukha. Napainda ako at nagpagulong-gulong. Bumangon ka, iho! Kaya mo yan! Ganyan lang talaga ang aswang. Agresibo, pero mas malakas ka pa dyan! Sige, babangon na ako. Bubugbugin ko talagang hinayupak na yan. Nang makabangon ako, ay lumusob muli sa akin ang nilalang. Muli ako nitong pinagkakalmot. Sa kabila ng mga pag-atake nito, ay nakakaiwas na ako hanggang sa nagpakawala ako ng diretsyon suntok sa mukha nito. Nakita ko na nahilo nilalang, kaya dito ko na ipinagpatuloy ang pagsapak sa kanya. Rinig na rinig ko na nasasaktan ng aswang. Habang sumusuntok, ay napansin ko na napakabilis sa mga braso ko, parang hangin. Sa lakas ng suntok ko, ay bumulagta ang aswang sa lupa at hindi na nakabangon pa. Saluhin mo ito! Tapusin mo na yan! Isang kutsilyo? Sige ho, alang-alang sa kaligtasan ng lugar. Nang ihagis nga ni Mang Norberto ang patalim, ay sinalo ko ito. Agad ko itong itinarak sa dibdib ng kalaban ko na sa sandaling yon ay nakahandusay pa rin. Unti-unting bumabalik sa pagiging taong itsura niya, Manong. Isa siyang kalbo na lalaki na may kakonting piraso ng buhok sa itas ng noo. At may bigote siya, pero sa bandang gilid lang na magkabilang labi niya. Hindi ko siya kilala. Pero huli na yata para pagalingin siya dahil mukhang nahawaan. Sayang, Manong. Gwapo sana. Marami pa dapat paiiyakin ng mga babae. Oo, tama ka doon, iho. Huli na para pagalingin siya. Sa totoo lang ay nababasa ko ang isip niya kanina noong buhay pa siya. Marami na pala siyang napatay na mga bata, kaya pala maraming nawawalang mga bata sa kabilang lugar. Isa na siyang salot, kaya karapat dapat na rin siyang mawala. Huwag ka nang malungkot sa buhay niya, iho. Kahit nakakalungkot talaga na isipin. Anong gagawin natin sa katawan niya, Lo? Ililibing ba natin? Nagbigkas ng makapangyarihang orasyon si Mang Norberto at sa isang iglap, napansin ko na unti-unting nagbubukas ng lupa. Sa bawat paglaki ng butas ay lumilindol. Maya-maya pa ay may naglalabasan dito ng mga nilalang. Mga malatao ang itsura pero itim na parang anino ang balat. May malalaking bibig at pulang-pula mga mata. Ano po ang mga yan, Nung? Mga kaibigan kong maligno. Kukunin nila ang bangkay at dadalhin sa kaharian nila. Teka, totoo po bang masasama ang mga maligno? At anong gagawin nila sa bangkay? Sa totoo lang ay hindi naman masasama ang mga maligno. May pagkukumpara ko sila sa ahas na kapag may sumisira o pumupunta sa kanilang teritoryo ay doon lang nanunuklaw. Huwag mo silang papakialaman at hindi ka nila gagambalain. Siya nga pala, kakainin nila ang bangkay. Naguguluhan ako, Mang Norberto. Lupa yung teritoryo nila. Pero paano kapag may pumunta sa teritoryo nila, ay doon sila umaatake? Ibig sabihin, buong kalupaan ang tirahan nila? Mali ka dyan, iho. Pagmasdan mo yung pwesto kung saan bumagsak ang aswang. May makinis po na bato na kulay itim na nakadikit sa lupa. Tama. Kapag naapakan iyan at kapag dinaganan, yayanig ang ilalim ng lupa kung saan ay tanging mga maligno lang ang makakaramdam. Sa modernong panahon, iyan yung nagsisilbing alarm system nila.
Malapit sa batong yan, diyan rin matatagpuan ang lagusan nila. Kaya talagang magagalit sila kapag may nangialam sa batong yan. Maraming nakakalat na batong ganyan sa lupa. Nakalimutan ko palang sabihin na galit sa masasama o kumakain ng tao ang mga maligno. Kaya kadalasan ay mga aswang rin ang punteriya nila. Kapag may di sadyang nakakatapak na isang aswang sa batong yan, ay nagbubukas ang lagusan at nagsisilabasan ang mga maligno. Ang ibig niyo pong sabihin, kapag inosenteng tao ang makakatapak dyan, ay hindi naman sila basta-basta lalabas sa lungga nila? Tama ka doon, iho. Pero nambibiktima pa rin sila ng mga tao. Lalo na kung yung makakatapak ng bato ay mababasa nilang may masamang budhi. Yung mga kriminal, kukunin rin sila ng mga maligno. Mukhang mapapakinabangan sila ng malaki lo. Kunwari, kapag may mamamatay tao na nagtatago dito sa gubat at kung mamalasin man na matapakan nila ang bato, diretso hukay talaga sila. Tama ka doon, iho. Sa totoo lang, ay marami na rin noong nagtatago ng mga kriminal dito sa gubat. Saksi ko kung paanong kinuha sila ng mga kaibigan kong maligno. Literal na nabura sila dito sa mundo. Ganun ba lo? Pero bakit nag-orasyon pa kayo kanina kung kusa namang lalabas sila? Para saan yun? Ipinakilala lang kita sa kanila, iho. Kasi baka akalain nila na masama ka dahil pinatay mo ang aswang. Pinaintindi ko lang sa kanila na kalaban iyon. Ayaw kasi nila ng karahasan malapit sa lagusan nila. Ang gusto nila ay sila lang ang gagawa nun sa masasamang nilalang. Oh, nagsara na yung lupa lo. Nakuha na nila yung bangkay. Ngayong nasubukan mo na ang pangil ng kidlat at nagkasundo na tayo, ay pwede ka nang makauwi. Ingatan mo ang mutya at ituring mo na parte iyan ng buhay mo. Maliwanag lo. Maraming salamat po talaga dito. Sige po, mauna na ako. Sir Jay, habang naglalakad na ako pa uwi, naalala ko yung oras na bumilis sa mga kamay ko sa pakikipaglaban sa nilalang. Kaya sinubukan ko na tumakbo para makauwi na mabilis. Diyos ko, ano ba naman yan kuya? Nakakagulat ka naman. Kala ko kung ano na. Buti ay hindi nasira ang pintuan. Yung lock lang. Ano ba nangyari sa'yo kuya? Ay, naku, pasensya na. Napabilis ang pagtakbo ko, kaya hindi ko na nakontrol. Teka, may suot kang kwintas kuya. Ano ba yan? Ito. Anting-anting ito, nabigay ni Mang Norberto. Wow, kaya pala kasing bilis ng hangin ka kung tumakbo. Totoo nga talagang meron kang anting-anting. Teka, inorasyonan ba yan ni Mang Norberto kaya nagkaroon ka ng bisa? Hindi. Mutya kasi ito kaya hindi na kailangan pa ng orasyon. Kahit hindi ito gaanong naipaliwanag sa akin dahil gahol sa oras, alam kong ganun yun. Masaya ako para sa'yo kuya. Mapipigilan mo ng alagad ng dilim. Pero ayusin mo kuya, yung kandado na nawasak mo. At baka pasukin tayo ng mga kalaban. Oo, sige. Matulog ka na. Alam kong inaantok ka na. Ako nang bahala dito. Habang inaayos ko ang lock ng pintuan, nakita ko sa hindi kalayuan na tumatakbo si Danica. Parang merong humahabol sa kanya. Hindi nga ako nagkamali. Dahil hinahabol nga siya ng 2 dambuhalang itim na aso na namumula mga mata. Hindi dapat ako magsasawalang ribo. Pupuntahan ko siya para iligtas siya. Layuan niyo siya! Jason, paano ka nakarating agad dito? Parang may taglay ka ng anting-anting ah. Huwag mo sila sasaktan, Jason. Pakiusap. Magpapaliwanag ako. Hindi mo na kailangan pang magpaliwanag. Alam ko na kung sino sila. Hindi ba't sila ang nanay at kapatid mo, Danica? Hindi na sila dapat pang mabuhay dito sa mundo. Tatapusin ko na sila bago pa lumaganap ang lagim. Salot sila, Danica. Pinapagawan ka nila ng labag sa kalooban mo. Paano mo nalaman tungkol dyan, Jason? Saka ko nilang ipapaliwanag kapag napatay ko na sila. Please, huwag mong gagawin yan, Jason. Gagawin ko ito para sa ikatatahimik ng lugar na to. Dahil sila ang salot sa lugar na to. Sila ang utak sa mga patayan na nagaganap dito.
Hindi na ako napigilan pa ni Danica dahil yung mismong dalawang aso na lumusob sa akin. Pinagsasakmal nila ako at buti na lang ay nakakaiwas ako. Hanggang sa nasakmal ako ng isa sa balikat, samantalang yung isa pa ay sa braso ko naman. Napainda ako sa sakit at hindi ko akalain na ganun pala sila kalakas. Malayong malayo sa unang nakalaban ko. Naramdaman ko rin ang pagtagas ng dugo sa sugat ko, pero hindi ako nagpadaig. Mabuti na lang ay may dala akong service crew at sinaksa ko yon sa kanilang likod at tinadyakan ko pa sila isa-isa. O, tatakbo pala kayo eh. Mga duwag. Ligtas ka na, Danica. Oh, bakit mo ako sinampal? Anong problema? Kahit ganun sila, wala kang karapatan na saktan sila. Dapat pala hindi ka na lang bumalik dito. Ikaw ang salot! Talagang kampi pa rin siya sa masama niyang nanay at kapatid. Ako na nga yung nagmamalasakit sa kanya. Baka uwi na nga. Gagamutin ko na lang ang sugat ko. Kinabukasan, bago ako magbahay-bahay ay napag-usapan namin yon ni Nenet. Baka naman umaasa pa siya kuya na magbabago pa ang nanay at kapatid niya. Kaya gano'n na lang niya pinoprotektahan yung mga yun. Eh ang tanong ni Net, may pag-asa pa bang magbago? Marami na silang napatay gaya ng mga nagiging boyfriend ni Danica. Pati na rin ang iba pang mga inosente. May pagkakataon pa na nangahawa sila. Marami na silang naperwisyo. Kulang pa ang buhay nila sa mga ginawa nila. Grabe ka naman kuya. Masyado ka namang seryoso dyan. Di naman ako tutor sa pagtapos mo sa kanila, no? Dinasabi ko lang mga palagay ko. Magbabahay-bahayan ka na pala ngayon, kuya. Nasa iyo na ba yung langis na sinasabi ni Mang Norberto? Ay, oo nga pala. Nakalimutan kong hingin dahil sa mga naganap kagabi. Sige, Ninette. Didiretso muna ako kay Mang Norberto bago ko gawin ang misyon ko. Sige, ingat ka, kuya. Nang naroon na ako, ay hiningi ko na nga sa kanya langis. Buti ay hindi kayo gumamit ng sabulag, kaya nakita ko agad ang kuweba. Pasensya na. Nakalimutan ko rin kasi na ibigay sa iyo kagabi ang langis. O ayan, nakalagay na sa supot. 30 peraso iyan. Nakalagay lang sa maliit na bote. Manong, paano mo pala ito nagagawa? Ordinaryong langis lang po ba ito? O may iba kayong hinahalo? Langis lang naman iyan na gawa sa niyog. Meron ring katas na mga halamang ugat. Ang nagpapabisa lang dyan para sa pagpapagaling ay ang orasyon na binibigkas ko dyan. Ah, ganun po ba? Sige po, maraming salamat. Gagawin ko na ang misyon ko. Ang manggamot ng mga tao at syempre, yung mga nahawaan. Mag-iingat ka, iho. Maaaring pigilan ka ng mga aswang sa layunin mo. Teka, may sugat ka ah. Nakipaglabang ka ba? Opo, kagabi. Yung kapatid at nanay ni Danica. Hindi ko nga akalain na sobrang lakas pala nila at eto, nagawa pa ako masugatan kahit na may suot na anting-anting. Malakas talaga sila na aswang. Tandaan mo, sila ang pinuno, kaya mas mapanganib sila. Kaya nga kailangan mong gumawa ng matapang na kemikal para lang matalo natin ang mga salot na iyon. Kaso lang nung, nagkaroon ng sama ng loob sa akin si Danica. At bakit naman? Pinatulan ko kasi ang nanay at kapatid niya. May pagmamahal pa siya sa pamilya niya, kahit ganun ang ginagawa. Kung gusto mong maliwanagan si Danica sa mga masasamang ginagawa ng nanay niya, may ibibigay ako na isa pang uri ng langis para matauhan siya. Ano pong gagawin ko dyan? Maliit lang rin ang bote ah. Ihalo mo lang sa pagkain niya. Basta, ikaw na lang ang gumawa ng diskarte. Sige po, tatanggapin ko po ito. Mag-iisip na lang ako ng paraan kung paano ko ihahalo ito sa pagkain niya nang hindi niya ako mahahalata. Kaso ang problema, hindi ko pa alam kung saan yung bahay nila ngayon. Yung luma nilang tirahan, alam ko. Pero yung bago, hindi. Kaya mo yan. Sige na, ituloy mo na ang misyon mo. Sige po, mauuna na ako. Balitaan ko na lang kayo kapag may namonitor ako na nahawaan. Napatango na lang si Mang Norberto. Nag-usap pa kami ng ilan pang mga bagay sa loob ng kalahating oras at pagkatapos
ay naglakad na palabas ng gubat na yon. Umuwi pa ako sa amin para lang gamitin ko ang sasakyan ko. May tumatawag. Sino kaya to? Oh, si Ninette pala. Mukhang may kailangan. Oh, anong kailangan mo? At bakit ka napatawag? Lumabas ka pala. Matao yung background mo eh, maingay. Nasa labas talaga ako, kuya. Siyempre, naghahanap ng trabaho. Ay, kuya, natanggap na ako. Grabe. Akala ko ay nasa loob ka lang ng bahay kanina. Lumabas ka pala. Medyo matagal-tagal nga pala yung pag-uusap namin kanina ni Mang Norberto. Pero teka, ano nga pala yung trabahong in-applyan mo kanina? Shot tayo mamaya ha? Call center, kuya. Aba, magandang trabaho yan ah. Siya nga pala, kuya. Ikaw na munang taya, ah. Wala pa akong pera eh. Oo na, sige na. Ibababa ko na ang tawag. Magiging busy kasi ako ngayon. Ingat sa pag-uwi ha? Oo, kuya. Mag-ingat ako. Matapos nito ay pinutol ko na ang tawag. Dumiretso na ako sa isang bahay. Tamang-tama naman ang pagpunta ko. Meron kasing may sakit doon. Ang sabi ng pamilya nito ay madalas daw na naglalaway at pinaghihinalaan nila na rabies ang dahilan. Hindi naman daw kasi ito nagsasalita, magbuhat ng magkasakit. Maya-maya pa ay naramdaman ko na medyo napapaso ang harapan ng dibdib ko kung saan nakapuwesto ang pendant ng kwintas sa suot ko. Alam ko nang ibig sabihin nito, kaya walang sabi-sabi. Nasapilitan ko ito na pinainom ng langis ang pasyente habang natutulog ito. Nagalit pa nga ang pamilya nito at nagtanong kung bakit ko ginawa yun. Nagpaliwanag na lang ako na para mainom nga nito ang langis. Pahirapan kasi kapag gising ito. Mabuti na lang ay hindi sila nagtaka kung bakit langis ang pinapainom ko. Nagising naman ang pasyente matapos kong painumin. Umuubo-ubo pa nga ito. O kuya, kumusta yung lakad mo kanina? Marami ka man ng gamot? 30 katao yung napuntahan kong pasyente. Yung kalahati doon ay ordinaryong sakit lang. Yung iba naman ay dahil nahawaan ng aswang kaya pinainom ko sila ng langis. Paano kaya nangahawa yung mag-ina na yun? Nag-aabot pa sila ng pagkain sa mga nayangaw? Iyon ang aalamin ko, Ninette. Pero siguro ay ganun nga ang ginagawa nila. Siya nga pala. Yung pinoproblema ko ay yung langis na ipapainom ko kay Danica. Oh, anong meron sa langis na yun at bakit mo ipapainom sa kanya? Ang sabi ni Mang Norberto, kapag ininom niya yon ay matatauhan siya na mali ang ginagawa ng pamilya niya. Papayag na siyang tapusin ko ang mga yun. Huwag ka mag-alala, kuya. Meron akong kakilala na mutual friend din ni Danica. Isang bata. Gagawa lang ako ng dessert at ihahalo ko ang langis doon. Pwede naman yun, di ba? Tapos ipapalabas natin na yung dessert na yun ay nanggaling sa nanay ng bata. Maganda yung naisip mo, Ninette. Pinabot niya nga yun sa kakilalang bata at makaraan ng 2 araw ay nagpunta sa amin si Danica. O Danica, napabisita ka yata. Ano bang kailangan mo? Nagiging perwisyo na sila mama at kuya sa lugar na to. Pinapaubaya ko na sila sa iyo. Mabuti naman kung ganun. O siya nga pala, bakit ka nila hinahabol nung nakaraang gabi? Ang sabi kasi nila, tanggapin ko ulit yung panliligaw ng isang engineer pero ayoko na mabiktima to kaya nagalit sila sa akin at hinabol nila ako. Papatahin daw nila ako. Mabuti na lang tumating ka. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa akin, Jason ha. Pasensya na sa mga nasabi ko. Nakatira ako pansamantala sa kakilala ko. Walang anuman yon. Masaya ako dahil naliwalagan ka na sa mga pananalot na ginagawa ng pamilya mo. Pero matanong kita, Danica, nahikayat mo na bang magbago sila? Oo. Sinabihan ko na silang magbago na pero wala nangyari eh. Pinagbantaan pa ako na papatayin oras na hindi ako sumunod sa kanila. Kaya wala ng pag-asa. Nakadesenyo talaga sila para pumatay ng tao. Nasasaktan ka na rin ba nila? Oo. Minsan kapag hindi ako sumusunod, pinagkakalmot nila ako. Mabuti mahina lang. Tignan mo tong braso ko, maraming peklat. Oo nga no. Ngayon ko lang napansin yan ah. Huwag ka mag-alala. Ipaghihiganti ko ang nangyari sa'yo. Dito ka na lang muna tumira, Danica. Nang sa ganon, ay hindi ka mapahamak. Talaga?
Patitirahin mo ko dito sa bahay niyo, Dok? Hindi naman kaya nakakahiya. Huwag mo na akong tawaging Doc. Jason na lang, ayos na yun. Iniisip ko lang ang kaligtasan mo, Danica. Sandali lang, tatawagin ko lang si Ninette. Ninette! Oh, bakit kuya? Lumabas ka na muna dyan sa kwarto. Ipagluto mo si Danica. Dito na rin kasi siya titira eh. Magandang umaga, Ate Danica. Welcome home. Mabuti, natauhan na kayo. Masaya ako na malaman yan. Ayoko na kasi magdagdagan yung kasalanan at kasama na ginagawa nila kaya kahit napakahirap para sa akin ang desisyon na to. Iniisip ko na lang na ito ang karapat-dapat. Tama ka dyan, ate. Sige kuya, umalis ka na. Ano nga pala yung gagawin mo kuya sa mga pasyente mo ngayon? Susuriin ko uli sila at tatanungin ng pamilya kung umubra ba ang gamot o langis na pinainom ko sa mga pasyente. Ganun ba kuya? Sige, ingat. Nang bumalik ako sa mga bahay-bahay, sabi naman ng pamilya ng mga pasyente ko ay ayos na daw. Parang milagro. Bumuti ng pakiramdam at hindi na naglalaway. Iisa lang kasi yung sintomas ng mga chinek up kong pasyente na palagay ko ay bagong hawa. Kung hindi naglalaway ay nagiging agresibo. Mabuti na lang tulog sila tuwing umaga kaya hindi ako nahirapang painumin sila ng langis. Bago ko umuwi, ay binigyan ko ng gamot ang pamilya para tuloy-tuloy na ang paggaling nila. Magtatakip silim na ako makakauwi at habang nagmamaneho, biglang may sumampas sa ibabaw ng bubungan ko. Nagulat ako nang maramdaman ko ang pag-init ng mutya sa dibdib ko, kaya alam ko na kung ano ang nasa ibabaw ng aking sasakyan. Gusto mo pala ng laban ha? Pues pagbibigyan kita. Tara na, simulan na ang laban. Biglang lumusob sa akin ang aswang at nakalitaw na ang matatalas nitong mga ngipin na punong-puno ng laway. Nang dumapo siya sa katawan ko, ay nagpakawala ako ng malakas sa suntok sa mukha niya. Biglang umuga ang ulo niya at alam kong nahilo siya hanggang sa kinagat niya ako sa balikat at sinakal pa ako. Pero hindi ako nagpadaig. Nagpupumiglas ako hanggang sa makawala. Naramdaman ko na tumutulo ang dugo sa balikat ko. Bumao ng ngipin niya sa balat ko. Mabuti na lang ay dala ko ang matulis kong gunting sa bulsa. Dinukot ko ito at saka binoon sa dibdib niya. Bigla itong napainda sa sakit at kumaripas na sa pagtakbo. Nagpatuloy naman ako sa pagmamaneho pa uwi. Oh, nakipaglaban ka sa aswang? Nagdurugo ang balikat mo ah. Oo, napasabak ako. Habang nagmamaneho kasi ako pa uwi, ay may sumampa sa bubungan ng kotse ko na nilalang. Mukhang nagalit yata sa paggagamot ko sa mga nahawaan. Oh, ano nangyari sa pakikipaglaban mo? Napatay mo ba ang aswang, Jason? Hindi ko sigurado kung napatay ko ba ang aswang, pero nasaksak ko siya ng gunting sa dibdib. Sana nga lang matuluyan na siya. Teka, kilala mo ba kung sino ang aswang na yon, Danica? Hindi lang ako sigurado kung si Anthony yun, ang kanang kamay nila mama. Malamang na siya yon. Dahil galit na galit siya sa pagpipigil ko na dumami ang bilang ng mga aswang. Sa aming pag-uusap ni Danica, nabigla kami nang makarinig ng umuungol sa kwarto ni Nenet. Base sa boses ito ay parang nahihirapang huminga. Ano kaya nangyayari kay Ninette? Hindi ko alam, Jason, pero kanina sabi niya matutulog muna siya saglit. Nagpaalam siya sa akin. Malakas ang kutob kong may nangyayaring hindi na maganda sa kanya. Mukhang nakalakang pintuan. Pupuntahan ko siya. Aalamin ko kung anong nangyayari sa kanya. Ninette, ano bang nangyayari sa'yo dyan? Sumagot ka! Nakalakang pintuan? Oo, wawasakin ko na to para makapasok ako. Oh, hindi. Yung unan, nakatakip sa ulo ni Ninette. Parang may kung anong hindi nakikita ang gumagawa nito sa kanya. Tapos yung bintana, nasira. Hindi ko narinig na may nasira na bintana, Jason. Pero para makita mo ang kalaban na nasa inyong invisible, sabuyan mo siya ng abo na ito. May ibinigay sa akin si Danica na abo na nakalagay sa maliit na supot. Pinalipad ko sa hangin ang lahat ng laman nito. Hanggang sa lumantad sa paningin namin si Aling Nadia, ang ina ni Danica.
Ma! Itigil mo na yan! Huwag na kayong gumawa ng masama! Bakit ako titigil? Yung kuya nito pakialamero eh. Dapat niyang maranasan na mawala ng isang kapatid para malaman niya kung gaano ako kabagsik sa mga humahadlang sa binabala ko. Sino pa bang hinahanap mo? Huwag mo siyang idadamay. Ako ang kalaban mo, kaya ako ang harapin mo. Di mo ba alam na pumapayag na si Danica na mapatay kita? Totoo ba yan, anak? Gusto mo na akong mamatay? Opo, Ma. Pasensya na. Marami na kayong pinaslang na tao kaya tama na yung paghasik nyo ng lagim. Kulang pa siguro ang buhay yun ni Kuya para mabigyan ng hustisya mga napatay nyo. Masakit man sabihin dahil mahal ko kayo bilang pamilya. Ngunit kailangan na matuldukan ng pagsasabog nyo ng lagim. Paano kasi? Pati ako ay may pinagtatangkaan nyo ng buhay kapag hindi ako sumunod sa inyong kagustuhan. Tulad na lang nung nakaraan. Papatay niyo talaga ako kung hindi lang dahil kay Jason, baka natuluyan na ako. Pakawalan mo na si Ninette. Nahihirapan na siyang makahinga. Gusto mo ng sipa? Hetong sa'yo. Ayos ka lang ba, Ninette, ha? Buti nakayanan mo ang pagtatakip sa'yo ng unan. Kinakapos lang ng paghinga pero nakayanan naman, Kuya. Pagbabayaran mo ang ginawa mo kay Ninette. Dinadamay mo pa siya, ha? Nang aktong lulusob na ako, saka naman may pumasok sa bintana at pinagkakalbot ako. Nalaman ko na ito yung kuya ni Danica, si Arturo. Nagtamo ako ng sugat at nagdugo pero hindi ako nagpadaig. Sinapa ko siya sa mukha at ganoon din sa bandang baba kaya tumilapon siya. Bago pa siya bumangon, tinadyakan ko pa siya sa harapan ng tenga kaya tumabingi ang leeg niya. Anong ginagawa mo? Bakit nakatunganga ka lang dyan? Saksakin mo na siya! Hindi ba't iyon ang napag-usapan natin kaya ka nagpunta dito sa bahay niya? Pasensya na, Kuya. Sinakyan ko lang yung binabalak niyo para makalayo na sa inyo. Hindi ibig sabihin na susunod ako sa pinapagawa ninyo. Ngayon ko natutuldukan ng ugnayan natin bilang pamilya. Kailangan nang maputol ang ginagawa niyong kasamaan! Walang hiya ka! Traitor ka! Pagbabayaran mo ito! Akin yung patalim, Danica. Agad naman niyang inabot sa akin ng kutsilyo at nang aktong lulusob na si Arturo ay sinaksak ko ito sa balikat. Pagkatapos nito ay muli kong hinugot ang patalim at ang mata niya naman ang nadaplisan ko ng kutsilyo. Napansin ko na ininda nito ang tama sa mata kesa sa saksak sa balikat niya. Hindi na nakaatake sa Arturo kaya si Aling Nadia naman ang pumalit at pinagkakalmot ako nito. Mas lalo siyang bumabagsik habang lumalatag na ang dilim. Mas naging nakakatakot din ang kanyang mukha. Mas lalong humahaba ang mga pangil, umitim ang mukha at lumitaw ang mga litid sa sentido at sa pisngi. Nakakaiwas ako sa mga pagkalmot niya pero bigla ako nasakmal sa leeg. Ramdam ko ang unti-unting pagbaon ng ngipin sa leeg ko at bago pa lumalim, sinaksak ko siya sa tiyan at napainda siya. May inabot pa sa akin si Danica ng garapon ng asin kaya dumakot ako at sinabuyan silang dalawa hanggang sasabay silang napainda. Umiska po na dahil sa dehado na sila. Kailangan gamutin natin yung sugat mo sa leeg. Lilinisin ko yung natatapalan ng bulak. Maraming salamat, Danica. Sige, paggamot ng sugat ko. Makirot, grabe, ang lakas pala nila. Wala eh. Nakadesenyo talaga sila sa pagiging masama eh. Sa totoo lang, si Papa lang talagang tunay na aswang sa amin pero dahil sa kagustuhan nila na maging malakas na lampas sa kakayanan ng tao, nagpahawa na rin sila dito. Sandali lang ha, kukunin ko yung bulak. Ninette, may bulak at betadine ba kayo? Sandali lang, Jason ha. Ayos ka lang ba talaga, Ninette? Wala bang masakit sa'yo? Paano ba talaga nakapasok ang aswang na yun? Hindi raw narinig ni Danica ang pagkawasak ng bintana eh. Pambihira. May taglay na kapangyarihan ang aswang na yun. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit nasusugatan nila ako at nasasabayan nila ang bilis ko. Nako, kung wala ang mutya, ewan ko na lang kung ano ang mangyayari sa akin. Nakuha ko na. Akin na, gagamutin ko ng sugat mo.
O siya, sige. Dahan-dahan lang, Danica ha. Baka masakit. Bukas ay gagawin ko pa ang misyon ko at syempre, dediretso ako kay Mang Norberto. Mang Norberto? Sino yun? Ang nagbigay sa akin ng mutya. Siya nga pala, Danica. Bakit mo naisipan na umalis sa poder ng pamilya mo? Talaga bang ayaw mo na silang makasama? By the way, nakarating ba yung dessert na bigay sa'yo ng bata? Talagang gusto ko nang umalis sa poder nila. Gusto ko ng tahimik na buhay eh. Gusto ko ng peace of mind. Pero teka, sino yung bata na tinutukoy mong magbibigay sa akin ng dessert? Mukhang hindi na ibigay ng batang yan sa kanya, kuya. Naku, kinain niya lang pero hayaan mo na. Ano ba yun, Jason? Huwag mo na lang intindihin yun. Kalimutan mo na lang. Ewan ko sa inyo. Mabuti na lang dahil sa mahiwagang kamay ni Danica. Natanggal yung kirot at hapdi ng sugat ko. Matanong kita, Danica. Nakakahawa ba yung kagat ng isang aswang? Kung alam mo lang naman. Oo, nakakahawa. Parang rabies yan eh. Pero dahil may suot kang mutya, hindi ko alam kung ano ang magiging epekto niyan sa'yo. Mas mabuti siguro, Jason, na puntahan mo si Mang Norberto at magpatingin ka sa kanya. Mukhang ganun na nga lang siguro ang gagawin ko. Pero alam mo, natatawa ako. Dahil doktor ako pero hindi ko magamot ang sarili ko sa mga kagat ng aswang. Palibasa, may halong supernatural eh. Kinabukasan ay nagtungo ako kay Mang Norberto para isangguni ang sugat ko. Ang kagat ng isang aswang ay walang epekto kapag may tangan ng mutya. Kaya huwag kang mag-alala. Malakas lang ang nakasagupa mong aswang, kaya ka tinatabla ng sugat. Bueno, itutuloy mo ba ang paggawa mo ng kemikal? Base kasi sa nababasa ko sa isipan ko, ang mag-ina na yon ay hindi basta-basta tinatabla ng suntok at kahit na ng patalim. Oo, Lo. Itutuloy ko. Pero, pwede bang makahingi ng konting pabor? Anong pabor, iho? Gusto kong malaman kung buhay pa ba si Anthony. Yung kanang kamay ni Aling Nadia. Nasaksak ko kasi ng matulis na gunting sa dibdib eh. Gusto mong malaman? Sige, ipipikit ko ang mga mata ko. Matapos pumikit ni Mang Norberto, ay narinig ko na nagbigkas siya ng makapangyarihang salita. Hanggang sa makaraan ng ilang minuto, ay dumilat na ang mga mata niya. Matatagpuan siya sa gubat na may batis. Malapit lang yun dito. Tara, samahan mo ako. Sige, Polo. Puntahan na natin. Nang makarating na kami doon, nagulat ako na makita na bangkay na ito. Ang ipinagtataka ko pa, inuuod na ito. Kahit ilang araw pa lang na namamatay. Hindi nga namin gaanong nilapitan dahil sa masangsang na amoy. Nangingitim na ang balat nito at biyak ng ilang parte ng laman at nagsisilabasan doon ang matatabang uod. Lo, bakit parang ang bilis naman yata mabulok ang katawan ng aswang na yan? Ilang araw pa lang ah. Ganyan talaga kapag medyo mahina ang isang aswang at kapag natamaan ang dibdib nila ng patalim, mamamatay agad sila at maagang uuurin. Ang dibdib ang pinakasensitibo sa katawan nila. Saka mukhang silver yung ginamit mo na patalim kaya mabilis na inagnas ang bangkay. Panahon na siguro para gumawa ako ng kemikal na panlaban sa mag-inang yun. Hindi pala sila madaling matalo kaya dapat ay may espesyal na panlaban sa kanila. Ang kaso, Lo, paano ako makakapokus sa paggawa ng formula? Marami akong misyon. Iyon ay ang pagiging volunteer doctor at syempre, ang pakikipaglaban sa mga alagad ng dilim. Huwag kang mag-alala, iho. Ako na muna ang bahala sa kanila. Mag-focus ka lang sa paggawa ng kemikal. Paano niyo po mapipigilan ng mga aswang? May edad na kayo eh. Gagamit ako ng karunungang lihim. Ang mga insekto ko na lang ang bahala. Ibig sabihin, marunong po pala kayo mambarang? Siyempre, kapag albularyo ka, ay dapat alam mo ang lahat. Papaano mo matatalo kunwari ang isang mambabarang kung hindi ka marunong ng ganon? Palakasan lang ng karunungan ang labanan. Ang hindi ko lang kaya ay ang maging aswang. Oo nga naman, Lo. Tara na, Lo. Bumalik na tayo sa lungga nyo. Ang baho na dito sa lugar na to.
dahil sa bangkay na yan. Siya nga pala Lo, nagtataka ako. Paano kayo nakakakuha ng pagkain sa gubat? Nakakaraos ba kayo? Siyempre meron namang mahuhukay na kamote sa gubat. At kapag gusto ko ng ulam, ay manguhuli lang ako ng ibon o hindi kaya ay tikling. Kung sa bagay, masagana naman talagang likas na yaman dito. Si Mang Norberto na nga ang nakatoka sa pagbabantay ng mga aswang. Ako naman ay nakatoka sa paggawa ng matapang na kemikal. Binibisita ko na lang si Mang Norberto para makibalita kung ano na nangyayari sa mga kalaban. Iyon iho, napipigilan ko naman. Sinusundan sila ng mga insekto. Iyon ang nakakalaban nila. Patuloy pa rin po ba silang naghahasik ng lagim? Oo, pero hindi na sila nakakapangbiktima. Sumasalakay na lang sila sa bahay, pero hindi natutuloy dahil nga sa mga insekto. Mabuti naman Lo. Siya nga pala, malapit ko nang matapos yung kemikal. Paano ko nga pala gagamitin yung kemikal para panglaban sa kanila? Ibigay mo na lang sa akin. Ako nang bahala doon. Ano pong gagawin nyo? Basta, malalaman mo rin kapag natapos mo na ang paggawa ng kemikal. Na-curious ako sa inihayag ni Mang Norberto, pero mas minabuti ko na lang na hintayin yun. Samantala, nagkaroon ulit ng pagkakataon na makapag-usap kami ni Danica sa kwarto ko. Nangyari yun nung lasing ako. Sobrang stress ko kasi, kaya ako nagpakalunod sa alak. Hindi naman sa nangingialam Jason pero sana kung stress ka man, konti lang dapat yung iniinom mo nang sa ganoon, nakakapaglakad ka pa rin na maayos. Stress na rin kasi ako sa paggawa ng kemikal. At umiinom ako dahil may dahilan. Anong dahilan, Jason? Para lumakas ang loob ko na sabihin sa'yo na mahal kita, Danica. Simula noong bata pa tayo, ay may pagtingin na ako sa'yo. Sobrang akong nalungkot noong kinakailangan namin magpunta sa Maynila. Sumaya lang ulit ang buhay ko nang makabalik na ako dito sa probinsya. Makalipas ang maraming panahon. Danica, mahal kita. Bakit kailangan mo pa magpakalasing para lang sabihin sa akin ang nararamdaman mo? Mahal din kita at kahit nung bata pa lang tayo, may nararamdaman na rin ako sa'yo. Tagal ko naghintay na bumalik ka dito at masaya ako na malaman na nandito ka na ulit titira. Alam mo ba na kahit marami na ako naging boyfriend dahil sa utos ni Mama, hindi pa ako nahahalikan ng mga lalaking yun. Pinapangakuan ko lang sila saka yung mga nagiging boyfriend ko, two-timer. Naglolo ko lang sila sa kanilang girlfriend at yung iba may mga asawa at anak na. Mahal din kita, Jason. Hindi na mahalaga sa akin ang nakaraan mo. Dahil napilitan ka lang sa utos ng nanay mo. Ang importante lang sa akin ay ang marinig kong mahal mo rin ako. At dahil pareho naman pala kaming nararamdaman, hinalikan ko na siya at gumanti naman siya sa akin. Naging mas mainit pa ang sumunod na nangyari. Samantala, nang matapos ko ng paggawa ng kemikal, ay ibinigay ko na ito kay Mang Norberto. Dito ko natuklasan nagagamitin niya pala ito sa pangkukulam dahil meron siyang dalawang manika. Ang isa ay para kay Arturo at ang isa naman ay para kay Aling Nadia. Ibinabad niya ito sa kemikal na ginawa ko na nakalagay sa metal na planggana at taimtim niya itong inoorasyonan. Kinabukasan, may natagpuan kami na dalawang kalansay sa tubuhan. Nakilala namin yon ni Danica nang makita namin. Base sa damit, ang nanay niya ito at kapatid. Gumana ang ginawang pangkukulam ni Mang Norberto. Gamit ang mahika, parang tinunaw ng kemikal ang buo nilang laman. Mabuti na lang ay walang ibang nakakita sa kalansay kundi kami-kami lang. Sinunog na lang namin ng mabuti ang mga buto para wala nang matira pang bakas. Napakalungkot man ni Danica sa nangyari sa pamilya. Tinanggap na lang niya ng maluwag sa kanyang dibdib para na rin kasi ito sa ikabubuti ng marami. Subalit makaraan lang na isang linggo, nagkasakit ng malubha si Mang Norberto. Sa hindi malamang dahilan, pumayat siya sa mabilis sa panahon at panay ang pag-ubo. Nagsusuka siya ng dugo.
Pinag-usapan namin yon sa loob ng kuweba. Bakit ayaw niyong magpa-ospital, Mang Norberto? Hindi naman matutukoy ng kagamitan ko yung nararamdaman mo. Dapat kayong isugod sa pagamutan. Hanggang dito na lang talaga ang buhay ko, iho. Ito ang naging kapalit sa pagpaslang ko sa 2 malakas na aswang. Hindi na ako magagamot pa kahit ng medisina at kahit ng himala. Ano bang nangyari, Lu? Bakit kailangan niyong mamatay? Hindi nakasagot si Mang Norberto nang bigla siya magsuka ng maraming dugo at buo-buo pa na para ng lamang loob. Sa tansya ko ay kalahating balde ang dugong yon, pagkatapos ay nawala na siya ng buhay. Inako ko ang bangkay ni Mang Norberto. Binigyan ko siya ng maayos na burol at libing. Doon nakaburol pa siya, kapag may nagtatanong na kapag-anak kung sino ito, sinasabi ko na lang na kaibigan ni Lolo. Naniwala naman sila. Simula nito ay wala nang naghahasik ng lagim sa aming lugar. Kung meron man, ay madali ko na lang natatalo dahil sa mahina lang naman ang mga ito. Sa ngayon ay kasalukuyan pa rin akong doktor sa public hospital. Nagsasagawa pa rin ako ng pag-volunteer sa mga nangangailangan at laking tuwa ko dahil wala nang nahahawa. Ibig sabihin, bumababa na ang bilang ng mga aswang o hindi naman kaya ay lumipat na sa ibang lugar. Pangkaraniwan sakit na lang ang mga ginagamot ko. Kasal na kami ngayon ni Danica at may isang anak. Samantalang si Nenet ay pamilyado na rin at isa ng matagumpay na negosyante. Hanggang dito na lang po ang kwento at lubos na nagpapasalamat, Jason.